10 taon akong nagsilbi bilang asawa, pero mas masahol pa sa katulong ang turing sa akin. Itinapon ako sa kalsada na parang basura sa gitna ng malakas na ulan dahil lamang sa isang basag na plorera. Akala nila, doon na natapos ang kwento ko. Hindi nila alam, ang bawat patak ng luha ko ay naging mitya ng isang apoy na tutupok sa kanilang kayabangan. Ako si Elena, at ito ang aking muling pagsilang. Sino ang huling tatawa? Huwag kang mag-alala, Sofia. Isang pirma lang ang kailangan at mawawala na siya sa buhay natin. Para lang siyang lumang kasangkapan sa bahay na nakakasawa ng tingnan. Isang asawang katulong na walang ibang alam gawin kundi ang maglinis at magluto. Ang boses ni Andre ay tila isang malamig na patalim na bumaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanyang silid tanggapan. Hawak ang isang bandehado ng mainit pang kare-kare. Ito ang paborito niyang ulam, ang espesyal na putaheng inihanda ko para sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang halimuyak ng mani at bagoong na dati-rati ay nagbibigay sa akin ng ligaya. Ngayon ay tila amoy ng isang mabulok na panaginip. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga kamay. Ang mga daliring dati ay malinis at malambot. Ngayon ay magaspang, may mga bakas ng paso mula sa kalan at mga hiwa mula sa pagmamadali sa kusina para lamang pagsilbihan siya. Ang bawat kalyo sa aking palad ay saksi sa 10 taon ng aking pagpapakumbaba. Sa bawat sakripisyong ginawa ko para maging perpektong asawa sa isang lalaking ang tingin pala sa akin ay basahan lamang. Nanginig ang aking mga tuhod nang marinig ko ang mahininhin ngunit mapang-uyam na tawa ni Sofia. Alam ko ang babaeng iyon, ang socialite na laging nakadikit sa kanya sa mga business party kung saan madalas akong hindi imbitado dahil baka raw mapahiya siya sa aking amoy kusina. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang biglang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nagmula iyon sa gitna ng sala. Sa takot at kaba, binitawan ko ang bandehadong hawak ko sa ibabaw ng maliit na mesa at mabilis na tumakbo patungo sa pinagmulan ng ingay. Doon, nakita ko ang aking 6 na taong gulang na anak na si Nathan. Nakatayo siya sa gitna ng mga piraso ng asul at puting porselana, ang Ming vase. Ang pinakamahalagang koleksyon ni Andre na minana pa niya sa kanyang ina ay nagkapira-piraso na sa sahig. Ang mukha ng aking anak ay namumutla. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa takot. Mama, hindi ko po sinasadya. Nadulas lang po ang bola ko. Ang paos na tinig ni Nathan habang nagsisimulang pumatak ang kanyang mga luha. Bago ko pa man mayakap ang aking anak, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na dumaan sa aking gilid. Si Andre. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang hayop na handang manila. Anong ginawa mo? Ang dagundong ng kanyang boses na yumanig sa buong kabahayan. Andre, bata lang siya. Hindi niya sinasadya. Ang pagmamakaawa ko habang humaharang sa harap ni Nathan. Ngunit hindi ako narinig ni Andre. Ang tanging nakikita niya ay ang basag na porselana sa sahig. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malakas at masakit na pagtama sa aking pisngi. Ang lakas ng kanyang sampal ay nagpadapa sa akin sa malamig na marmol na sahig. Tila umikot ang mundo at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa aking laway. Wala kang kwentang ina, pati ang anak mo. Pinalaki mong kasing tanga mo. Ang sigaw niya. Laya. Ayoko nang makita ang pagmumukha ninyo sa pamamahay na ito. Mabilis niyang hinawakan ang braso ko at pilit akong itinayo. Kinaladkad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Sumunod ang iyak at hiyaw ni Nathan. Pilit na kumakapit sa binti ng kanyang ama. Ngunit tinabig lamang siya ni Andre na parang isang tuta. Andre, parang awa mo na. Gabi na, malakas ang ulan. Saan kami pupunta? Ang pagsusumamo ko habang ang aking mga daliri ay pilit na kumakapit sa hamba ng pinto. Hindi ko pakay kung mamatay kayo sa gutom sa labas.
At huwag mong isasama ang anak ko. Mananatili siya rito para matutong hindi maging basura na gaya mo. Sa isang malakas na tulak, itinapon ako ni Andre palabas ng bahay. Ang katawan ko ay humalik sa basang semento ng driveway. Kasabay nito ang malakas na tunog ng pagsasara ng mabigat na pintong kahoy. Ang tunog ng trangka na naglalak ay tila huling hininga ng aking pag-asa. Nanatili akong nakadapa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Maririnig ko pa ang palahaw ni Nathan mula sa loob. Ang pagtawag niya sa aking pangalan na unti-unting humihina habang inilalayo siya ng mga katulong. Tumingala ako sa madilim na langit. Ang ulan ay humahalo sa aking mga luha. 10 taon. 10 taon kong ibinigay ang lahat. Ang aking kabataan, ang aking pangarap, ang aking dangal. Lahat ng iyon ay nagtapos lamang sa isang basag na plorera at isang sampal na nagpabura sa aking pagkatao. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan habang siya ay nagpapakasasa sa init ng ibang kandungan? Ang sakit na nararamdaman ko sa aking pisngi ay walang-wala sa hapdi na nanunuot sa aking puso. Habang ang bawat hibla ng aking damit ay nababasa, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan sa gitna ng kulog at kidlat. Hanggang kailan ako magiging biktima ng isang pag-ibig na ako lang naman ang bumuo? Bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay parang hapdi ng libu-libong latigo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang suot kong manipis na duster ay basang-basa na, dumidikit sa aking nanginginig na katawan habang ang sapatos ko ay unti-unti nang nilalamon ng putik sa gilid ng kalsada. Sa bawat hakbang ko palayo sa mansyong iyon, tila unti-unti ring pinupunit ang aking puso mula sa aking dibdib. Nathan. Ang pangalan ng aking anak, ang tanging panalangin lumalabas sa aking nanginginig na mga labi. Sino ang magpapatulog sa kanya? Sino ang magbabasa ng kwento para hindi siya matakot sa dagundong ng kulog? Alam ni Andre na hindi makakatulog ang bata nang wala ako. Pero mas pinili niyang gamitin ang sariling anak para saktan ako. Nakarating ako sa isang saradong terminal ng bus. Doon, sa ilalim ng kalawanging bubong na may mga butas, ay humanap ako ng masisilungan. Naupo ako sa malamig at sementadong sahig, nanginginig at yakap ang aking sarili. Inabot ko ang maliit na bulsa ng aking duster. Doon, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Inilabas ko ito, isang maliit na krepeng kurbata ng buhok ni Nathan na nakalimutan kong alisin sa bulsa ko kanina habang naglalaba. Idinikit ko ang maliit na piraso ng tela sa aking ilong. Amoy bata pa ito, amoy pulbo at amoy araw. Doon ako tuluyang humagulgol. Ang bawat hikbi ko ay nalulunod sa ingay ng malakas na ulan na humahampas sa bubong. 10 taon akong naniwala na ang pag-ibig ay sapat na para bumuo ng isang tahanan. Handa akong maging anino ni Andre. Handa akong maging katulong, maging dekorasyon. Huwag lang kaming magkahiwalay. Pero sa isang gabi lang, napatunayan kong ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Nang sumapit ang madaling araw, ang gutom ay nagsimulang manuot sa aking sikmura. Ang hapdi nito ay tila isang apoy na tumutupok sa aking lakas. Kinuha ko ang aking pitaka na kinuha ko sa mesa bago ako itinulak ni Andre. Binuksan ko ito. 300 piso. Iyan na lang ang natitira sa aking pangalan. 300 piso para sa 10 taon ng aking buhay. Naglakad ako hanggang sa marating ko ang isang maliit na palengke. Ang amoy ng pritong isda at mainit na kape ay nagpaikot sa aking paningin. Sa dulo ng eskinita, may isang maliit na karinderyang tila pag-aari ng isang matandang babae. Ang karatula nito ay kupas na. Ngunit ang usok na lumalabas mula sa malaking kawali ay tila tumatawag sa aking kaluluwa. Aling Rosa,
Kailangan niyo po ba ng katulong? Ang tinig ko ay paos at halos hindi marinig sa ingay ng mga taong dumadaan. Tumingin sa akin ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod pero may bakas ng kabutihan. Tiningnan niya ang aking basang damit, ang aking namamagang pisngi, at ang aking mga kamay na puno ng kalyo. Bata ka pa, Hija. Bakit ka naghahanap ng trabaho sa ganitong oras? Tanong niya habang nag-aayos ng mga platong plastik sa mesa. Kahit ano po. Kahit tagahugas lang ng plato. Basta makakain lang po ako at magkaroon ng matutuluyan. Ang sagot ko habang pinipigilan ang muling pagpatak ng aking luha. Wala na po akong matuluyan. Pinalayas po ako ng asawa ko. Bumuntong hininga ang matanda. Sige, maghugas ka muna doon sa likod. Pagkatapos, pakainin kita. Pero huwag kang mag-e-expect ng malaking sahod, ha? Maliit lang itong pwesto ko. Tumango ako nang mabilis. Sa loob ng sumunod na ilang oras, nilunod ko ang aking sarili sa trabaho. Hinugasan ko ang bawat tumpok ng plato hanggang sa mamuti ang aking mga daliri. Nilinis ko ang sahig na tila doon nakasalalay ang aking buong kinabukasan. Ang bawat pagkuskus ko ay tila pagtatangkang burahin ang alaala ng hapdi ng sampal ni Andre. Nang magtanghalian, binigyan ako ni Aling Rosa ng isang platong kanin at isang mangkok ng mainit na sabaw ng tinolang manok. Habang humihigop ako ng mainit na sabaw, naramdaman ko ang pagdaloy ng buhay pabalik sa aking katawan. Ngunit kasabay nito ang isang panibagong sakit. Napatingin ako sa labas ng karinderya. Ang bawat batang lalaki na dumadaan ay tila si Nathan sa aking paningin. Habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan sa labas, napansin ko ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada. 4 na lalaking nakabarong ang bumaba. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na litrato. Lumalapit sila sa bawat taong nadadaanan nila at may tinatanong. Nang makita ko ang mukha ng isa sa mga lalaki, napatigil ako. Iyon ang mga tauhan ng security agency na pag-aari ng pamilya ni Andre. Ang puso ko ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Hinahanap ba nila ako para ibalik sa mansyon? O may mas masamang plano si Andre para tuluyan akong patahimikin? Mabilis akong yumuko at pumasok sa loob ng kusina. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanlalamig sa takot. Hindi ko pwedeng hayaang mahanap nila ako. Hindi pa ngayon. Akala mo ba matatakasan mo ako, Elena? Kahit saang basurahan ka magtago, amoy na amoy ko pa rin ang pagiging hampas lupa mo. Ang matinis at mapang-uyam na tinig ni Sofia ay tumagos sa ingay ng nagkakagulong mga tao sa palengke. Halos mabitawan ko ang sandok na hawak ko. Nakatayo siya sa harap ng karinderya ni Aling Rosa. Suot ang isang mamahaling puting terno na tila kumikinang sa ilalim ng maduming bubong ng palengke. Ang kanyang presensya ay isang malupit na paalala ng mundong pilit kong tinatakasan. Isang mundong puno ng sutla, ngunit may pusong bato. Nakatitig ako sa kanya habang ang pawis ay gumagapang sa aking noo, humahalo sa usok ng niluluto kong sinigang. Kanina lamang, abalang-abala ako sa pagpapakulo ng sampalok, tinitiyak na ang asim nito ay tatagos hanggang sa buto ng baboy para lamang makalimutan ang gutom at pagod. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng aking niluluto ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango ni Sofia. Ano, Elena? Nag-i-enjoy ka ba sa bago mong palasyo? Ang dagdag pa niya habang tinitingnan ang paligid ng may pandidiri. Bagay na bagay ka rito. Dito ka naman talaga galing, di ba? Sa putikan. Naramdaman ko ang paninigas ng aking mga daliri sa paligid ng hawakan ng sandok. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo, at ang bawat tibok nito ay sumasabay sa hapdi ng aking mga kamay na puno ng bagong pasong dulot ng talsik ng mantika. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon sa kanya ang mainit na sabaw. Ngunit ang imahe ni Nathan
na umiiyak sa likod ng rehas ng mansyon ang nagpahinto sa akin. Ganito na ba talaga ang tingin nila sa akin? Isang dumi na kailangang tapakan para lang kuminang ang kanilang mga sapatos? Sa dinami-dami ng serbisyong ibinigay ko, bakit ang tanging sukli ay ang patuloy na pagyurak sa aking pagkatao? Bago pa man makapagsalita si Sofia ng isa pang pangungutya, isang malalim at baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng mesa. Ale, kung wala kang balak kumain, huwag mong harangan ang daan. Nagugutom ako. Ang boses ay galing sa isang matandang lalaki na nakaupo sa sulok. Simple lamang ang kanyang suot. Isang kupas na polo shirt at maong, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na hindi mo matatakasan. Siya si Don Teodoro, ang lalaking kanina patahimik na nagmamasid sa akin. Tiningnan siya ni Sofia nang may pag-alipusta. At sino ka namang matanda ka para utusan ako? Hindi mo ba ako kilala? Hindi siya sinagot ng matanda. Sa halip, lumingon siya sa akin at itinuro ang mangkok ng sinigang. Ibigay mo na sa akin yan, Hija. Gusto kong matikman kung ang asim ba niyan ay kasing tindi ng pasensya mo. Sa panginginig ng aking kamay, inilapag ko ang mangkok sa harap ng matanda. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang humigop ng sabaw. Nanatiling nakatayo si Sofia, nakataas ang kilay, handang hiyain kaming dalawa. Ngunit nang maubos ng matanda ang unang hihigop, unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na kanina ay malamig, ay biglang nagkaroon ng kislap ng pagkagulat. Ang lasang ito, ang bulong niya, tila kinakausap ang kanyang sarili. Ito ang lasa ng pag-aalaga. Ito ang lasa ng isang taong nagluluto, hindi dahil kailangan, kundi dahil nagmamahal. Hinarap niya si Sofia na may kakaibang awtoridad na nagpatahimik sa babae. Ang babaeng tinatawag mong hampas lupa ay may kayamanang hindi mo kailanman mabibili ng pera mo. Ngayon, lumayas ka bago ko tawagin ang mga tanod dito. Nakakasira ka ng panlasa. Sa sobrang pahiya, padabog na tumalikod si Sofia. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matining na tunog sa madulas na semento hanggang sa siya ay mawala sa paningin. Naiwan akong nakatayo, tila nawalan ng lakas. Lalapit sana ako para magpasalamat nang biglang kumuha ang matanda ng isang maliit na puting card mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Huwag mong hayaang madumihan ang iyong talino sa dumi ng lansangan, Elena. Ang sabi niya habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Ang mga kamay na marunong magbigay ng ganitong kasarap na pagkain ay hindi dapat naghuhugas lang ng pinggan habang buhay. Tiningnan ko ang card. Walang ibang nakasulat doon, kundi isang pangalan at isang address. Teodoro Del Fierro, Real Estate at Investments. Nang iangat ko ang aking tingin, wala na ang matanda. Ang tanging naiwan ay ang bakanting mangkok ng sinigang at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sino ang matandang ito? At bakit tila sa isang iglap, ang madilim kong mundo ay nagkaroon ng isang maliit na siwang ng liwanag? Hindi ako naghahanap ng kusinera, Elena. Naghahanap ako ng sundalo. At sa tingin ko, ang isang babaeng itinapon sa ulan pero nakatayo pa rin hanggang ngayon ay may sapat na tapang para sa digmaang ito. Ang boses ni Don Teodoro ay tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Nakatayo ako sa harap ng kanyang malaking mesa sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal. Napatingin ako sa aking sarili sa refleksyon ng bintana. Ang aking suot na lumang blusa na hiniram ko kay Aling Rosa ay kupas na, malayo sa karangyaan ng opisina ni Don Teodoro. Ngunit sa likod ng pagod sa aking mga mata, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Ibinigay niya sa akin ang susi ng isang maliit at naluluging food stall sa gitna ng isang abalang business district. Ito ang iyong paaralan, Elena. Wala akong ibibigay sa iyong puhunan kundi ang pagkakataong ito. Buhayin mo ang pwestong yon sa loob ng 3 buwan
o bumalik ka sa paghuhugas ng pinggan. Hindi ako nagatubili. Tinanggap ko ang susi na tila yun ang tanging sandata ko para mabawi ang aking anak. Ngunit ang unang araw ko sa bagong paaralan ay hindi naging madali. Pagdating ko sa stall, sinalubong ako ng 3 empleyadong matatagal na roon. Tumingin sila sa akin mula ulo hanggang paa nang may halong pangungutya. Siya ba ang ipinalit ni Don Teodoro sa dati nating manager? Ang bulong ng isa sa kanila, sapat na para marinig ko. Mukha siyang galing sa Riles. Ano namang alam niyan sa pagpapatakbo ng negosyo? Baka pati paghiwa ng sibuyas? Hindi alam. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kamao. Gusto kong sabihin sa kanila na 10 taon akong nagpatakbo ng isang mansyon nang walang katulong, na ang bawat butil ng kanin na kinain ni Andre ay dumaan sa aking pagsusuri. Pero nanatili akong tahimik. Sa mundong ito, ang salita ay walang halaga kung walang gawa. Sinimulan ko ang aking araw sa ganap na 3:00 ng madaling araw. Habang ang buong mundo ay natutulog pa, nasa palengke na ako, nakikipag-unahan sa mga mamimili para makuha ang pinakasariwang sangkap sa pinakamababang halaga. Ang bawat sentimo ay tila patak ng dugo na kailangan kong tipirin. Pagdating sa stall, ako ang unang humahawak ng walis. Ako ang unang nagpapasiklab ng apoy sa kalan. 20 oras sa isang araw. Iyon ang naging ritmo ng aking buhay. Ang aking likod ay tila mababali na sa sobrang pagod. Ang aking mga binti ay namamanhid sa maghapong pagtayo. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang mukha ni Nathan ang nakikita ko. Samantala, sa loob ng mansyong dati kong itinuturing na tahanan, unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Nakaupo si Andre sa mahabang hapagkainan, nakatitig sa ulam na inihanda ng bagong tagapagluto na kinuha ni Sofia. Bakit ganito ang lasa nito? Ang reklamo ni Andre, sabay bitaw ng kutsara na lumikha ng matunog na tunog sa porselanang plato. Masyadong maalat at ang karne ay matigas na parang guma. Huwag ka ngang mareklamo, Andre, ang sagot ni Sofia habang abala sa pagtingin sa kanyang mamahaling relo. Ang mahal ng bayad natin sa chef na yan mula sa sikat na restaurant. Baka ang panlasa mo lang ang may problema. Hindi na sumagot si Andre. Tumingin siya sa bakanting upuan sa kanyang tapat. Ang upuan kung saan ako dating nakaupa. Tahimik na naghihintay na matapos siyang kumain bago ko ligpitin ang lahat. Ngayon, ang mansyon ay puno ng mamahaling gamit, pero tila nawalan ng kaluluwa. Ang katahimikan ay tila isang multong bumabalot sa bawat sulok. Isang hapon, hindi ko na natiis ang pangungulila. Gamit ang aking kaunting naipon, mula sa unang linggo ng sweldo, sumakay ako ng DE patungo sa paaralan ni Nathan. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Suot ang isang sombrero para hindi ako makilala. Nang tumunog ang kampana, nakita ko siyang lumabas. Ang aking puso ay tila sasabog sa saya at sakit. Nakayuko si Nathan. Ang kanyang maliit na bag ay tila napakabigat para sa kanyang balikat. Wala ang dating kislap sa kanyang mga mata. Nang may lumapit na kalaro sa kanya, umiling lang siya at nanatiling nakaupo sa isang tabi. Napakagatlabi ako hanggang sa malasahan ko ang dugo. Gusto kong tumakbo, yakapin siya at sabihing, nandito na si Mama. Pero alam kong itataboy lang ako ng mga guard. Nathan, anak, kaunting tiis pa. Ang bulong ko sa hangin habang ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa magaspang na balat ng puno. Hahakutin ko ang lahat ng bituin sa langit, maging sapat lang ang liwanag ko para mabawi ka. Habang naglalakad ako palayo, hindi ko napansin ang isang kulay pulang sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada. Sa loob nito, nakadungaw si Sofia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang pinapanood ang bawat galaw ko.
Akala mo ba ay makakabangon ka pa, Elena? Ang bulong ni Sofia sa sarili habang ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa leather na manibela. Hindi ko hahayaang maging banta ka sa marangyang buhay na nakuha ko na. Kung kailangang ibaon kita ng buhay sa putikan, gagawin ko. Kaya ko bang maging bakal sa harap ng mga taong gustong tunawin ako? O ang pag-ibig ko para sa aking anak ang magiging mitya ng aking sariling paghantong sa kapahamakan? Ang bawat butil ng kanin na isinusubo ng aking mga mamimili ay tila isang hakbang palapit sa muli nating pagkikita, Nathan. Ang boses ko ay bulong na lamang sa gitna ng nagngangalit na tunog ng mga kawali at ang mainit na singaw ng niluluto kong adobo. Isang buwan na ang lumipas mula nang ibigay sa akin ni Don Teodoro ang susi ng munting stall na ito. Ang dati-rati ay madilim at malungkot na pwesto ay puno na ngayon ng buhay. Ang bango ng pinakuluang toyo, suka, maraming bawang at dahon ng laurel ay tila isang magnet na humihila sa mga empleyadong pagod mula sa matatayog na gusali sa paligid. Adobo ni Elena. Iyon ang tawag nila sa aking putahe. Hindi lang ito basta pagkain, ito ang aking kaluluwa na inihain sa plato. Sa bawat paghalo ko, naalala ko ang mga hapong itinuro sa akin ng aking lola na ang sikreto ng masarap na pagkain ay hindi lamang nasa sangkap, kundi sa pasensya. Miss Elena, isa pa pong order. Grabe, pati ang buto ng manok ayaw kong itapon sa sarap. Ang masayang sigaw ng isang regular na customer na si Mark, isang batang arkitekto. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi naabot ang aking mga mata dahil sa pagod, ngunit may kasamang kakaibang kagaanan sa loob. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang aking pagod ay may katuturan. Hindi na ako nagluluto para sa isang lalaking hindi marunong magpasalamat. Nagluluto ako para sa aking kinabukasan. Ngunit ang liwanag ng aking munting tagumpay ay tila naging mitya para sa isang bagong unos. Sa kabilang kalsada, nakaparada ang isang pamilyar na pulang sasakyan. Sa loob nito, ang mga mata ni Sofia ay naniningkit sa galit habang pinapanood ang mahabang pila sa harap ng aking stall. Hindi maaari ito. Ang bulong ni Sofia, ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa kanyang mamahaling designer bag. Isang hamak na kusinera lang siya. Paanong nagagawa niyang magningning sa gitna ng basurang ito? Hindi nagtagal. Habang abala ako sa pag-aabot ng mga order, 2 lalaking naka-uniforme ng health inspector ang biglang pumasok sa aking stall. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. "Excuse me, ikaw ba si Elena?" Ang tanong ng isa sa kanila habang naglalabas ng clipboard. "May natanggap kaming report na hindi malinis ang inyong kusina. Kailangan naming mag-inspect ngayon din." Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Nakita ko ang mapanuyang sulyap ni Sofia mula sa malayo bago siya dahan-dahang nag-angat ng kanyang salamin sa mata. Alam ko na. Alam ko kung kanino galing ang report na ito. "Sige po, pasok po kayo." Ang mahinahon kong sagot, bagamat ang puso ko ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Hinalughog nila ang bawat sulok. Binuksan ang mga lalagyan, tiningnan ang ilalim ng mga mesa. Ang mga customer ko ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay unti-unti nang umaalis dahil sa takot. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga labi. Ito na ba ang katapusan ng aking pinaghirapan? Ano ito? Ang sigaw ng isang inspector habang itinuturo ang isang madilim na sulok sa likod ng refrigerator. May nakita siyang isang sachet na puno ng mga ipis na tila sadyang inilagay doon. "Hindi po akin yan. Araw-araw po kaming naglilinis dito." Ang giit ko, ngunit ang boses ko ay nanginginig. "Wala kaming pakialam sa paliwanag mo. Kailangan naming ipasara ang pwestong ito." Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. "Wait lang, officer. Bago niyo isulat ang hatol niyo,
Baka gusto niyo munang panoorin ang kuha ng kamera na ipinalagay ko rito kahapon lang. Si Don Teodoro. Nakatayo siya sa labas ng stall, may hawak na tablet. Sa screen, malinaw na nakita ang isang lalaking naka-jacket na pumasok kagabi at sadyang naglagay ng sachet ng mga ipis sa sulok na yon. Ang lalaking iyon ay ang mismong driver ni Sofia. Namutla ang mga inspektor. Ang kapaligiran ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Tila pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy. Agad silang humingi ng paumanhin at mabilis na lumisan. Tila mga asong bahag ang buntot. Nakahinga ako ng malalim. Ang aking mga tuhod ay tila naging halaya sa sobrang kaba. Tumingin ako kay Don Teodoro. Ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat po, Don Teodoro. Kung hindi dahil sa inyo. Huwag sa akin, Elena. Ang putol niya sa aking sinasabi. Nagpasalamat ka ba sa sarili mo? Kung hindi mo pinanatiling malinis ang lugar na ito, kahit anong kamera ang ilagay ko, hindi ka maililigtas ng katotohanan. Nang hapong iyon, matapos ang lahat ng gulo, kinuha ko ang aking kinita sa buong araw. Sa halip na itabi ang lahat, dumaan ako sa isang maliit na tindahan ng mga gamit pang-eskwela. Bumili ako ng isang magandang set ng mga lapis at isang makulay na sketchbook. Hindi ko ito maibibigay ng personal kay Nathan, kaya ipinadala ko ito sa pamamagitan ng isang courier nang walang pangalan, tanging isang maliit na sulat na may nakasulat na, "Para sa pinakamagaling kong pintor, kumain ka ng mabuti, anak." Habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ako ang Elenang tatanggap lang ng sampal at mananatiling nakadapa. Samantala, sa opisina ni Andre, ang katahimikan ay bumasag ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng telepono. Ano? Anong ibig mong sabihin na binawi nila ang investment? Ang sigaw ni Andre sa kanyang secretary. Iyon ang pinakamalaking kliyente natin ngayong taon. Sir, ang sabi po nila, nakahanap daw po sila ng mas matatag na kumpanya. Ang kumpanya po ni Don Teodoro del Fierro. Napaupo si Andre. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi niya alam na ang babaeng itinapon niya sa ulan ay unti-unti nang nagiging bahagi ng kapangyarihang gigiba sa kanyang mundo. Sapat na ba ang isang sketchbook para iparamdam sa aking anak na hindi ko siya iniwan? O ang mga aninong pilit na humahabol sa akin ay mas mabilis kaysa sa aking pagtakas? Ang laki ng bahay na ito, pero tila ba ito ay isang libingan na napapalamutian lamang ng ginto. Naupo si Andre sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malamig na pinggan sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Naririnig niya ang marahang paghampas ng mga sanga ng puno sa bintana. Ngunit wala ang pamilyar na tunog ng pag-ihip sa mainit na sabaw o ang malambing na pagtatanong kung kumusta ang kanyang araw. 10 taon niyang inakala na ang mga gawaing iyon ay nakakairita, na ang presensya ko ay isang pabigat. Ngunit ngayon, sa bawat subo niya ng pagkaing binili lamang sa labas, tila may mapait na lasang hindi niya maipaliwanag. Bakit hindi pa bumababa si Nathan para kumain? Ang tanong ni Andre sa katulong na si Maria. Ang boses niya ay basag at puno ng pagod. Sir, hindi po lumalabas ng kwarto ang bata. Simula po noong dumating ang sketchbook na galing sa kung saan, doon lang siya nakatitig. Ayaw po niyang kumain kahit pilitin ko. Ang sagot ni Maria habang nakayuko. Napaigting ang panga ni Andre. Tumayo siya at dahan-dahang umakyat sa pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila walang tunog, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Pagdaan niya sa silid nila ni Sofia, narinig niya ang mahinang boses nito mula sa loob. Ang pinto ay may maliit na siwang, sapat na para makita niya ang kanyang asawa na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Huwag kang mainip, Marco. Konti na lang at maililipat ko na ang lahat ng shares sa pangalan ko.
Masyadong abala si Andre sa pagkalugi ng mga proyekto niya para mapansin ang mga pinapapirmahan ko sa kanya. Ang malanding tawa ni Sofia na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Pagkatapos nito, iiwan natin ang bangkay ng kumpanyang ito at ang lalaking niya na walang kaalam-alam. Nanigas si Andre sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamay niya, na dati ay mabilis tumama sa aking pisngi, ngayon ay nanginginig sa takot at galit. Ang babaeng pinili niya, ang babaeng ipinalit niya sa 10 taon ng aking katapatan, ay ang mismong anay na umuubos sa kanyang pundasyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa kwarto ni Nathan. Marahanyang itinulak ang pinto. Walang imik ang bata. Nakaupo si Nathan sa sahig, sa ilalim ng maliit na liwanag ng lampshade. Hawak niya ang sketchbook na ipinadala ko. Gamit ang mga bagong lapis, iginuhit ni Nathan ang isang babaeng may suot na apron na nakatayo sa isang maliit na karinderya. Sa ilalim ng guhit, may nakasulat na mga salitang tila isang saksak sa konsensya ni Andre. "Mama, gutom na po ako sa yakap mo." "Nathan!" Ang tawag ni Andre, ngunit hindi lumingon ang bata. "Dito na lang ba tayo palagi, Papa? Bakit ang dilim-dilim na ng bahay natin simula nung wala si Mama?" Ang tanong ng bata. Ang boses ay puno ng pait na hindi dapat nararamdaman ng isang 6 na taong gulang. Hindi nakasagot si Andre. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na para sambitin. Samantala, sa aking munting silid, sa itaas ng karinderya ni Aling Rosa, nakatingin ako sa buwan mula sa maliit na bintana. Ang amoy ng nilabhang damit at ang init ng pagod sa aking mga kalamnan ay tila isang parangal. Hindi man ako natutulog sa malambot na kama, ang aking budhi ay payapa. Hinaplos ko ang aking mga daliri. Ang mga sugat ay unti-unti nang naghihilom, napapalitan ng matitigas na kalyo na simbolo ng aking bagong lakas. Naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Tila ba sa sandaling ito, ang hangin ay may ibinubulong sa aking balita mula sa aking anak. "Nathan, nararamdaman mo ba? Ang bawat paghihirap ni Mama ngayon ay para sa araw na wala nang makakaagaw sa'yo sa akin." Ang bulong ko sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang hindi ko alam, habang ako ay naghahanda para sa aking pagbangon, si Sofia ay nagsisimula na ring maghabi ng isang mas madilim na plano. Kung hindi niya ako mapapatay sa hirap, gagawa siya ng paraan para tuluyan ng mawala ang tanging dahilan kung bakit pa ako humihinga. Kayang-kaya ko bang harapin ang ahas na nanasip nasa loob mismo ng bahay na dati kong itinuring na langit? O ang muling pagtatagpo namin ni Andre ay magiging isang madugong simula ng isang digmaang hindi ko inaasahan? Hindi maaaring siya iyan. Ang Elena na kilala ko ay amoy pawis at laging may mantsa ng uling sa mukha. Hindi isang reyna na nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang boses ni Andre ay tila isang hanging mongligaw na dumaan sa aking pandinig habang naglalakad ako sa gitna ng Grand Ballroom. 5 taon. 5 taon ang dumaan na tila isang mahabang taglamig. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang ng aking matitulis na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang matikas na martsa ng tagumpay. Ang aking suot na kulay esmeraldang gown ay yari sa pinakamahusay na sutla at ang bawat tahi nito ay simbolo ng bawat luhang pinatuyo ko ng sarili kong mga kamay. Hindi na ako ang babaeng itinapon sa ulan. Ngayon, ako na ang general manager ng Hiyas ng Lahi, ang pinakasikat na chain ng mga restaurant sa buong bansa. Sa tabi ko ay nakatayo si Don Teodoro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang ipinapakilala ako sa mga pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Naramdaman ko ang titig ni Andre mula sa malayo. Nakatayo siya sa tabi ng isang buffet table. Hawak ang isang baso ng alak na tila nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. May mga linyang hindi ko nakita noon. At ang kanyang dating kagalang-galang na tindig ay tila unti-unti nang bumibigay. Sa tabi niya, si Sofia ay pilit nang ngumingiti.
Ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inggit habang tinitingnan ang mga perlas na nakapulupot sa aking leeg. Dahan-dahan silang lumapit sa amin. Ang bawat segundo ng kanilang paglapit ay tila isang pelikulang naka-slow motion sa aking isipan. Naalala ko ang hapdi ng sampal ni Andre, ang lamig ng semento at ang iyak ni Nathan na pilit na binura ng ulan. Elena, ang paos na tinig ni Andre nang makatapat kami. Ikaw nga ba talaga yan? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang galit, walang puot, tanging isang malamig at malalim na kawalan. Magandang gabi, Ginang Andre. Mukhang naliligaw kayo sa bahagi ng kwartong ito na para sa mga imbitadong bisita lamang. Namutla si Andre. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pananalita mula sa babaeng dati ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Akalain mo nga naman, ang singit ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng kamandag, kahit pilit itong pinagmumukhang matamis. Mula sa pagiging tagahugas ng pinggan sa palengke, naging katulong naman ni Don Teodoro. Galing mo talagang umakyat, Elena. Kaninong kama naman ang ginamit mo para makarating dito? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga taong malapit sa amin ay napatigil sa kanilang pag-uusap. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Don Teodoro sa kanyang tungkod. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ako na ang nauna. Ang mga taong walang sariling kakayahan ay palaging nag-iisip na ang tagumpay ng iba ay nakuha sa maduming paraan, Sofia. Ang mahinahon kong sagot, sapat na para marinig ng lahat. Marahil ay iyan ang tanging paraan na alam mo kaya mo yan nasasabi. Ngunit sa mundo ni Don Teodoro, tanging husay at dangal ang kinikilala, bagay na mukhang matagal nang nawala sa inyong dalawa. Elena, sapat na! Ang awat ni Andre, ngunit ang kanyang boses ay walang kapangyarihan. Hindi, Andre. Ngayon mo lang maririnig ang sapat. Ang sabi ni Don Teodoro sa isang boses na tila kulog. Ang babaeng hinahamak ninyo ay ang aking kanang kamay. At sa oras na ito, ang kumpanya ninyo ay nakadepende sa desisyon niya kung itutuloy pa ang ating partnership. Kung ako sa inyo, matututo akong yumuko sa harap ng reynang tinapon nyo sa basura. Sa sobrang pahiya, tila gustong lamunin ng lupa si Sofia. Hinila niya ang braso ni Andre palayo. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, lumapit sa akin ang aking assistant na si Sarah. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Elena, may tumawag po mula sa ospital. Ang bulong niya na tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Si Nathan po. Dinala siya sa emergency room. Seryoso po ang lagay niya. Ang baso ng champagne na hawak ko ay tila gustong madulas mula sa aking mga daliri. Ang liwanag ng ballroom ay biglang nagdilim sa aking paningin. Ang tagumpay, ang ginto, ang lahat ng parangal na nakuha ko sa loob ng 5 taon ay tila nawalan ng saysay sa isang iglap. Lumingon ako sa direksyon ni na Andre at Sofia na kasalukuyang naglalakad palabas. Alam ba nila? O ito na naman ba ay isa sa mga laro ni Sofia para ilayo sa akin ang aking anak? Sa gitna ng karangyaan, muli kong naramdaman ang lamig ng ulan sa aking balat. Ang tanong ay hindi na kung paano ako magtatagumpay, kundi kung may aabutan pa ba akong anak na yayakapin pagkatapos ng lahat ng ito. Bakit sa tuwing nakakamit ko ang rurok ng aking pangarap, palaging may kailangang kapalit na piraso ng aking kaluluwa? Huwag mong sirain ang gabi ko dahil lang sa lagnat ng batang yan, Andre. Mas mahalaga ang reputasyon natin sa harap ng mga investors kaysa sa pagpunta sa ospital. Ang tinig ni Sofia ay pumailan lang sa pasilyo ng emergency room, malamig at walang pakialam. Nakatayo ako, ilang metro lang ang layo, nararamdaman ang bawat pintig ng ugat sa aking sentido. Ang suot kong esmeraldang gown na kanina lang ay simbolo ng aking tagumpay, ngayon ay tila isang mabigat na pasanin na sumasakal sa aking paghinga. Narito ako, ang ina na 5 taong nagpakapudpod ng mga daliri,
para lamang magkaroon ng karapatang tumayo sa harap ng aking anak, habang ang babaeng ito, na dapat ay nag-aalaga sa kanya, ay itinuturing siyang isang istorbo sa negosyo. Tumingin ako sa loob ng glass window ng silid. Doon, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital, nakita ko si Nathan. Ang aking munting anghel ay tila isang anino na lamang ng batang iniwan ko. Ang kanyang mga pisngi ay malalim na ang hukay, ang kanyang balat ay maputla, at halos kasing kulay ng puting kumot na bumabalot sa kanya. May mga tubo na nakakabit sa kanyang maliit na braso, at ang mahina, ngunit paulit-ulit na tunog ng heart monitor ay tila bawat saksak sa aking puso. Sa bawat segundong lumilipas, ang galit na kanina pa namumuo sa loob ko ay sumabog na parang bulkan. Humakbang ako palapit, at bago pa man makapagsalita muli si Sofia, naramdaman ko ang pag-angat ng aking kamay. Isang malakas at maugong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Sofia. Ang lakas ng impact ay nagpatumba sa kanya sa upuan ng ospital. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging kasing bigat ng tingga. Wala kang karapatang tawaging batang yan ang anak ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng panganib, tila isang kulog bago ang malakas na unos. Sa loob ng 5 taon, pinabayaan mo siya. Pinanood mo siyang manghina habang inuubos mo ang pera ng asawa mo. At ngayon, habang nakikipaglaban siya para sa buhay niya, ang kontrata pa rin ang iniisip mo? Elena, anong ginagawa mo rito? Ang gulantang na tanong ni Andre, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Private hospital ito, paano ka? Binili ko ang ospital na ito, Andre. Ang putol ko sa kanya, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya nang may matinding pagkamuhi. Ang bawat gamot na dumadaloy sa katawan ng anak ko ngayon, ako ang nagbayad. Dahil habang abala ka sa pakikipag-flirt sa mga investors, hindi mo man lang napansin na ang anak mo ay hindi na kumakain ng maayos sa loob ng sarili mong bahay. Mabilis na tumayo si Sofia. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. You bitch! You think you can just come here and act like a hero? Asawa ko pa rin si Andre at kami ang legal guardians ni Nathan. Not for long. Ang sagot ko habang kinukuha ang isang folder mula sa aking assistant na kanina pa nasa likuran ko. Andre, ang kumpanya mo ay baon na sa utang. Bukas na bukas, kukunin na ng bangko ang mansyon nyo. Pero may offer ako sa'yo. Pirahan mo ang papers na ito, ang absolute transfer of custody ni Nathan sa akin, at babayaran ko ang lahat ng utang mo. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong magsimula muli. Malayo rito. Nanginginig ang mga kamay ni Andre habang tinitingnan ang mga dokumento. Tumingin siya kay Sofia, pagkatapos ay sa akin, at huli ay sa kanyang anak na nakaratay sa loob. Pati ba naman ang anak mo? Ibebenta mo sa akin, Andre? Ang tanong ko, ang boses ko ay basag na sa sakit. Ganyan na ba kababa ang halaga namin sa'yo? Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Andre ay tila 1,000,000 taon ng pagdurusa. Sa loob ng silid, ang tunog ng heart monitor ay biglang bumilis. Ang ritmo nito ay naging magulo at nakakatakot. Tila isang babala na nauubusan na kami ng oras. Sa dinami-dami ng sakripisyong ginawa ko para marating ang tuktok na ito, bakit kailangan ko pa ring makipagtawaran sa demonyo para lamang mayakap ang sarili kong laman at dugo? Ang bawat pader na itinayo mo, gamit ang kasinungalingan ay guguho na, Andre. At sa pagkakataong ito, wala nang magsasakripisyo para saluhin ka. Ang tinig ko ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan habang nakatayo ako sa gitna ng marangyang opisina ni Andre. Ngunit ang karangyaang ito ay isa na lamang balat kayo. Ang bawat mamahaling painting sa dingding ay mayroon ng pulang tatak mula sa bangko, at ang bawat piraso ng muebles ay nakatakda ng hatakin. 5 taon ang nakalipas, itinapon ako ni Andre sa kalsada na parang basura.
Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik na sa kanyang pinagmulan. Sa tapat ko, si Andre ay nakaupo. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang balikat ay yumanig sa bawat mabigat na buntong hininga. Sa kabilang sulok naman, si Sofia ay abalang-abala sa paglalagay ng kanyang mga alahas sa loob ng isang bag. Ang kanyang mga mata ay ligasot at tila isang hayop na naghahanap ng matatakasan. Anong ibig mong sabihin, Elena? Ang paos na tanong ni Andre habang iniaangat ang kanyang mukha. Paano mo nakuha ang lahat ng utang ko? Simple lang, Andre. Ang sagot ko habang dahan-dahang lumalakad paikot sa kanyang mesa, ang tunog ng aking mga hakbang ay tila isang babala sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Habang abala ka sa pagpapaniwala sa mga matatamis na salita ni Sofia, abala naman ako sa pagbili ng bawat obligasyon mo sa bangko. Hindi mo ba napansin, ang taong pinagkakatiwalaan mong humawak ng iyong shares ay matagal nang nakikipagnegosasyon sa akin? Sofia! Ang tawag ni Andre sa kanyang asawa, ang boses ay puno ng pag-asa na sana ay mali ang naririnig niya. Ngunit si Sofia ay hindi man lang lumingon. Ang tanging naririnig sa silid ay ang marahas na paghila ng zipper ng kanyang bag. Don't look at me like that, Andre. Sabi ko naman sa'yo, business is business. Hindi ako tanga para sumama sa'yo sa ilalim ng tulay. Pati ba naman ikaw? Ang bulong ni Andre, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Itinapon ko ang asawa ko at ang buhay ko para sa'yo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ang singit ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Itinapon mo ang taong tunay na nagmamahal sa'yo para sa isang aninong kumikinang lang dahil sa pera mo. Ngayon na wala na ang ginto, asahan mong mawawala na rin ang anino. Dahan-dahang tumayo si Sofia, isinakbit ang kanyang bag at tumingin sa akin nang may halong takot at paghanga. Nanalo ka na, Elena. I'm leaving. Wala na akong mapapala sa lalaking ito. Nang lumabas si Sofia at isara ang pinto, ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Andre. Nanatili siyang nakatulala sa kawalan. Ang mansyon na dati ay puno ng yabang ay tila naging isang malaking kulungan ng pagsisisi. Ito na ba ang gusto mo, Elena? Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Ang makita akong gumagapang sa lupa? Hindi, Andre. Ang tugon ko habang inilalapag ang huling dokumento sa harap niya. Hindi ako ang gumawa nito sa'yo. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo noong gabing itinapon mo kami ni Nathan sa ulan. Ngayon, mararamdaman mo ang lamig na naramdaman ko. Mararamdaman mo ang gutom na naranasan ko. Ang pagkakaiba lang, ako ay bumangon dahil sa pag-ibig para sa anak ko. Ikaw, wala kang paghuhugutan ng lakas dahil wala kang tinira para sa iyong sarili. Kinuha ni Andre ang ballpen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis, tila bawat letra ng kanyang pangalan ay isang bigat na hindi niya kayang dalhin. Nang matapos siyang pumirma sa pagsuko ng lahat ng kanyang ari-arian at ang ganap na karapatan sa pag-aalaga kay Nathan, binitawan niya ang panulat na lumikha ng isang mahinang tunog sa kahoy na mesa. Wala na akong kahit ano, Elena. Ang hikbi niya na sa wakas ay kumawala na. Saan ako pupunta? Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Walang tuwa sa aking puso, tanging isang malalim na paglaya. Hindi ko alam, Andre, pero gaya ng sabi mo sa akin noon, hindi ko pakay kung mamatay ka sa gutom sa labas. Lumabas ako ng opisina, ang bawat hakbang ko ay tila mas magaan kaysa sa nakaraan. Ngunit nang makarating ako sa labas, tumunog ang aking telepono. Ang boses ng doktor ni Nathan ang bumati sa akin. Ma'am Elena, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. May nangyayari pong hindi maganda sa lagay ng bata. Ang langit na kanina ay maaliwala sa ibiglang binalot ng makulimlim na ulap. Ang tagumpay ba
ay palaging may kasamang panibagong dusa? Bakit kung kailan nasa akin na ang lahat ng armas para bawiin ang aking anak, tila ba ang tadhana naman ang pilit na kumukuha sa kanya? Handa akong lumuhod sa harap mo, Elena. Kahit maging dumi na lang sa ilalim ng sapatos mo, patawarin mo lang ako. Huwag mo lang akong hayaang mamatay sa gutom sa kalsada. Ang boses ni Andre ay tila isang basag na plaka, paulit-ulit at puno ng desperasyon. Nakatayo ako sa likod ng aking malawak na bintanang salamin sa itaas ng Del Fierro Tower. Sa labas, ang lungsod ay tila isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw. Isang mundong pinagsumikapan kong sakupin, habang siya naman ay abala sa pagwawaldas ng kanyang dangal. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Naroon siya, nakaluhod sa gitna ng aking mamahaling alpombra. Ang kanyang suot na polo ay may mga mantsa ng dumi. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang amoy ng alak at pawis ay humahalo sa bango ng mga sariwang bulaklak sa aking mesa. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang aking langit. Ngayon ay tila isang basang-basahan na nakasaboy sa aking paanan. Tumayo ka, Andre. Ang boses ko ay mahinahon, walang galit, ngunit may bigat na tila isang hatol mula sa langit. Ang pagluhod ay para sa mga taong may pagsisisi. Ang ginagawa mo ay hindi pagsisisi, kundi takot. Takot na harapin ang mundong ikaw mismo ang gumawa para sa iyong sarili. Elena, 10 taon tayong nagsama. Hindi mo ba maaalala ang kahit anong maganda sa atin? Ang tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit. Umatras ako ng bahagya. Iniiwasan ang kanyang haplos na tila ba ito ay isang nakakahawang sakit. 10 taon, Andre. 10 taon akong nagluto para sa'yo, naglaba, naglinis, at nagmahal sa'yo ng higit pa sa sarili ko. Pero sa isang gabi, pinalitan mo ang lahat ng iyon ng isang sampal at isang utos na lumayas sa gitna ng ulan. Naaalala mo ba ang lasa ng dugo sa bibig ko noong gabing iyon? Dahil hanggang ngayon, nalalasahan ko pa rin iyon sa tuwing tinitingnan kita. Kinuha ko ang isang itim na envelope mula sa aking mesa at inihagis ito sa sahig, malapit sa kanyang nanginginig na mga kamay. Iyan ang tiket mo palabas ng bansa. Isang pagkakataon para magsimula muli sa lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo. May sapat na pera rin dyan para hindi ka magutom sa loob ng ilang taon, ang sabi ko habang nakatingin sa malayo. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa'yo. Hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil ayokong lumaki si Nathan na alam na ang kanyang ama ay isang pulubi sa kalsada. Elena, hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ang hikbi niya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, Andre. Ang tugon ko, ang aking tinig ay malamig at pinal. Pinatawad na kita para sa katahimikan ng kaluluwa ko. Pero ang paglimot, ibang usapan niyon. Ngayon, umalis ka na. May mahalaga pa akong kailangang puntahan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng aking opisina ay bumukas ng marahas. Ang aking assistant ay pumasok na hingal. Ang kanyang mukha ay maputla. Ma'am Elena, ang ospital. Tumigil daw po ang pagtibok ng puso ni Nathan sa loob ng 10 segundo kanina. Nilipat na po siya sa ICU. Seryoso na po ang sitwasyon. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang itim na envelope na hawak ni Andre ay nalaglag sa sahig. Ang lahat ng tagumpay ko, ang lahat ng perang naipon ko, at ang bawat ari-ariang nakuha ko mula sa kanya ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. Hindi ko na tiningnan si Andre. Mabilis akong tumakbo palabas. Ang tunog ng aking mga hakbang sa pasilyo ay tila ba kumpas ng isang mabilis na orasan na nauubusan na ng oras. Ang bawat segundo ng pagbiyahe patungo sa ospital ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Nang marating ko ang pintuan ng ICU, nakita ko ang mga doktor na nagkakagulo sa loob. Ang tunog ng mga makina
ay mabilis at nakakataranta. Isang ritmo ng kamatayan na pilit na nilalabanan ng siyensya. Nanlabo ang aking paningin dahil sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Nathan, wag anak. Wag mong iwan si Mama. Ang bulong ko habang nakasandal sa malamig na salamin ng ICU. Kinuha ko na ang lahat. Binaligtad ko na ang mundo para sa'yo. Huwag mo namang hayaang maging reyna ako ng isang kahariang walang laman. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Akala ko ay si Don Teodoro. Ngunit nang lumingon ako, nakita ko ang doktor na may malungkot na mukha. Ma'am Elena, kailangan niyo pong maging matatag. Ang susunod na ilang oras ang magdidikta kung magigising pa siya o tuluyan na siyang mahuhulog sa koma. Sa gitna ng liwanag ng ospital at ng amoy ng gamot, muli kong naramdaman ang pagiging maliit at walang kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng aking yaman, wala akong magawa kundi ang manalangin sa gitna ng katahimikang nakakabingi. Walang halaga ang bilyon-bilyong piso sa bangko kung ang tanging boses na gusto mong marinig ay mananatiling tahimik. Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang sa loob ng sterile at malamig na silid ng ICU. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Nathan. Mahigpit na hawak ang kanyang maliit na kamay na tila ba kung bibitaw ako ay tuluyan na siyang lulutang palayo sa akin. Ang bawat mahina ngunit regular na tunog ng monitor ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng aking paghihirap. Tumingin ako sa paligid. Ang kwartong ito ay puno ng pinakamamahal na kagamitang medikal na nabibili ng pera. Ang pinakamahusay na mga doktor ay nasa labas lamang ng pinto. Handang kumilos sa isang iglap. Pero sa gitna ng lahat ng kapangyarihang ito, nararamdaman ko ang aking kawalan ng saysay. Mas gugustuhin ko pang bumalik sa paghuhugas ng pinggan sa mainit na karinderya ni Aling Rosa. Basta't makita ko lang na bumukas ang mga mata ng aking anak. Nathan, anak, gising na! Ang pakiusap ko habang idinidikit ang kanyang kamay sa aking pisngi. Nakaluto na si Mama ng paborito mong sopas. Inayos ko na rin ang kwarto mo. Puno yun ng mga bagong sketchbook at makukulay na pintura. Hindi na tayo babalik sa mansyong yon. May sarili na tayong kaharian, anak. Ikaw ang hari. At ako ang iyong tagapaglingkod. 3 araw at 3 gabi akong hindi umalis sa kanyang tabi. Ang aking suot na esmeraldang gown ay napalitan na ng simpleng damit. Ang aking buhok ay nakapusod na lamang at ang aking muka ay wala ng bahid ng makeup. Sa mga oras na ito, hindi ako ang general manager, hindi ako ang reyna ng negosyo. Ako lang ay isang ina na nagmamakaawa sa tadhana. Sa ika-4 na araw, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina, naramdaman ko ang isang bahagyang paggalaw, isang maliit na kiliti sa aking palad. Nanlaki ang aking mga mata. Pinanood ko ang kanyang mga pilik mata na dahan-dahang gumalaw, tila ba nahihirapan sa bigat ng liwanag. Pagkatapos, sa isang sandaling tila tumigil ang mundo, bumukas ang kanyang mga mata. Ang mga matang kasing itim ng gabi, ngunit puno ng buhay. Ang paos at halos hindi marinig na tawag niya. Narito si Mama, anak. Narito na ako. Ang hikbi ko habang ang mga luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang sugat sa katawan ni Nathan ay gumaling. At kasabay nito, ang mga sugat sa aming kaluluwa ay nagsimula na ring maghihilom. Lumipat kami sa isang bagong bahay. Isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon ni Andre, ngunit puno ng sikat ng araw at amoy ng masarap na pagkain. Wala nang takot sa bawat sulok. Wala nang boses na nanggagaling sa dilim para manakit. Isang hapon, habang pinapanood ko si Nathan na masayang nagpipinta sa hardin, kasama si Don Teodoro, lumapit sa akin ang aking assistant. May dala siyang isang kulay abong envelope na galing sa ibang bansa. Ma'am Elena,
Nahanap na po ang kinaroroonan ni Sofia ang balita niya. Nasa isang maliit na bayan siya sa Europa. Ayon sa report, naubos ang lahat ng perang tinangay niya dahil sa pagsusugal ng kanyang kasama. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa isang pampublikong banyo para lang mabuhay. Hindi ako nakaramdam ng saya, hindi rin ako nakaramdam ng lungkot. Tila ba ang pangalang Sofia ay isa na lamang lumang pahina sa isang aklat na matagal ko nang natapos basahin. Ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang masaya at buo ang sarili mong buhay sa kabila ng kanilang ginawa. Hayaan mo na siya. Ang maikli kong sagot. Wala na siyang puwang sa mundo natin. Tumingin ako kay Nathan na ngayon ay tumatakbo patungo sa akin. May dalang guhit ng isang bahay na may 3 tao. Siya, ako, at si Don Teodoro. Sa ilalim nito, may nakasulat na, tahanan. Yinakap ko ang aking anak ng mahigpit, nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok na amoy araw at kalayaan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal, at ang bawat gabing inilaan ko sa ulan ay nagbunga na. Ngunit habang kami ay nagdiriwang ng aming bagong buhay, isang balita tungkol kay Andre ang biglang dumating. Isang huling hiling mula sa lalaking naging bahagi ng aking nakaraan na magpapabago sa huling kabanata ng aming kwento. Handa na ba akong harapin ang huling anino ng aking nakaraan? O hahayaan ko na lang itong lamunin ng limot? Ang bawat dapit hapon ay hindi na isang paalala ng kadiliman, kundi isang pangako na ang araw, gaano man ito katirik, ay palaging makakahanap ng pahinga sa isang payapang tahanan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong bahay sa Tagaytay. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa aking balat. May dalang bango ng mga sariwang pine trees at ang amoy ng niluluto kong ginataang bilo-bilo sa kusina. Sa di kalayuan, naririnig ko ang mahinang tawanan ni Nathan at Don Teodoro habang naglalaro sila ng chess sa ilalim ng puno ng nara. Ang bawat hagik-hik ni Nathan ay tila isang himig na nagbubura sa lahat ng sakit ng nakaraan. Hawak ko sa aking mga kamay ang isang liham na dumating kaninang umaga. Galing ito kay Andre. Hindi ko na kailangang buksan ng sobre para malaman ang nilalaman nito. Ayon sa aking mga tauhan, si Andre ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na baryo sa probinsya. Nagtatrabaho bilang isang kargador sa pantalan. Ang lalaking dati ay hindi makahawak ng baso kung walang katulong. Ngayon ay nabubuhay sa pawis ng kanyang sariling mga palad. Sabi ng doktor, malubha na ang kanyang karamdaman at ang huling hiling niya ay ang makita si Nathan kahit sa malayo lamang. Dahan-dahan kong pinunit ang liham, ang bawat piraso ng papel ay hinayaan kong tangayin ng hangin palayo sa akin. Hindi dahil sa puot, kundi dahil sa paggalang sa katahimikang matagal naming pinaghihirapan ni Nathan. Ang pagpapatawad ay naibigay ko na sa kanya noong gabing lumabas ako sa ICU na buhay ang aking anak. Ngunit ang aming buhay ay hindi na kailanman magiging bahagi ng kanyang mundo. Pumasok ako sa loob ng bahay at dumaan sa aking personal na kusina. Doon, sa gitna ng lamesa nakalagay ang isang florera. Hindi ito gawa sa mamahaling porselana ng Ming, kundi isang simpleng stoneware na ginawa ni Nathan sa kanyang pottery class. Hindi ito perpekto, may mga ukit at hindi pantay ang kulay, ngunit alam kong hindi ito basta-basta mababasag. Gaya ng aking pagkatao, dumaan ito sa matinding apoy para tumibay. Mama, handa na po ba ang merienda? Gutom na po si Lolo Teodoro, ang masayang tawag ni Nathan habang tumatakbo patungo sa akin. Ang dati-rati ay gupit pobreng bata. Ngayon ay isang matangkad at malusog na binatilyo. May ningning sa mga mata na hindi na kayang itago ng anumang anino. Oo, anak, handa na. Ang sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tiningnan ko si Don Teodoro na dahan-dahang naglalakad papasok. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng isang regular na tunog sa kahoy na sahig. Ngumiti siya sa akin. Isang ngamngiting nagsasabing,
Nahanap na namin ang aming destinasyon. Ang Del Fierro Empire ay patuloy na lumalago. At ang aking pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay nakapagpabago na ng libo-libong buhay. Hindi ko na kailangan ng isang hari para tawaging reyna ang aking sarili. Ang aking kaharian ay binuo ko mula sa mga basag na pangarap, niluto sa apoy ng pagtitiis, at pinatibay ng wagas na pag-ibig para sa aking anak. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat, wala na ang panginginig. Ang mga kamay na ito, na dati ay itinapon sa ulan, ay siya ring mga kamay na nagtayo ng isang buhay na punong-puno ng liwanag. Tapos na ang bulyaw, tapos na ang sampal. Ang tanging naririnig ko na lamang ngayon ay ang tibok ng aking puso na payapa. Malaya at sa wakas ay buo na.